Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much. Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy po tayo sa tigbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong na doon galing sa mga DDS na mga saltik mga kabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi bagayan sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos administration sa katanggal mga kabayan, ang mga paninira, maging totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga bayan and happy Saturday sa ating lahat. Okay, so mga kabayan ko, before na mag-start sa ating mga topics, pasalamatan mo natin ang nabigay sa atin ng super thanks or pang snacks sa Sir Ivan. Thank you so much kay Ma'am Eloisa Villanueva, nabigay sa atin ng 10 Hong Kong dollars. Thank you so much. At syempre, hindi natin kakalimutan, i-shoutout natin at yung mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? So, siya nga pala, tungkol dito sa ating top 5 commenters makabayan, doon na po natin ililipat sa ating shoutout na portion. Okay? So inilipat na po si Ivan. Kasi nga maraming nagreklamo kabayan, ang haba daw ng ating intro. Okay? So ililipat natin po yung top 5 commenters doon sa portion po kung saan tayo ay mag-shoutout ng makabayan. Okay? So anyways, pag-usapan natin before tayo pupunta doon sa kaso ni Sara makabayan, at the same time doon kay Basta Duterte, tungkol doon sa kaso sa ombudsman. Pag-usapan muna natin, itong baboyan, anong baboyan? Itong laglagan, siraan ng kagulo ang mga DDS vlogger versus DDS vlogger nandun sa Dahig at saka DDS vlogger nandito sa Pilipinas makabayan. Pati na nga si Banat Bay umiyak na rin. Anong nangyari si Ivan? Di ba nakita ho natin sa balita na ito pong girlfriend daw ni Digong na itong si Girly Balaba makabayan, di ba bumisita doon kay Digong 3 days ago doon sa Dahig makabayan. Binisita niya ulit itong si Digong. So ngayon, hindi ito nagustuhan ng mga DDS vlogger na nandun sa Dahig makabayan. Sino mga vlogger nandun sa Dahig, Sir Ivan? Diba sila po si Roque, sila po si Maharlika, yung pong si Tourism, at saka marami pang iba. Pati nga itong si Mau Spencer makabayan, sumabat na rin ho. Versus sa mga vlogger dito sa Pilipinas, dito po sila, di ba? Sila si Joey, sila po si Tio Moreno, sila si Banat Bay, itong si Dentor, at saka si Kokolokoy, marami pang iba. Kasi sila ngayon po ay nahati makabayan. Merong team Hanilet, meron pong team Balaga. Kasi meron pong pumanig dito kay Balaga, meron pong pumanig dito kay Hanilet makabayan. Kasi ang issue dito, nagsiselos daw itong si Hanilet makabayan dito kay Girly Balaba. O mataki bigla itong si Maharlika. According to sa nabasa ko sa mga post ni Mau Spencer makabayan, binayaran daw ni Hanilet itong si Maharlika para mag-ingay makabayan. Hindi naman yan bago eh. Diba? Hindi naman bago. Bakit? Bayaran naman talaga si Marlica eh. Diba? Maraming amo yan si Marlica. Alam mo naman yan, diba? So, binayaran daw ha, according kay Mau Spencer, itong si Marlica para mag-ingay. Tinira niya itong si Girly Balaga makabayan. Alam niyo ba na panglima na daw itong si Balaga sa nalaman natin na mga girlfriend ni Digong makabayan. Kasi nga 'di ba, meron pong original, yung original wife po ni Digong, yung pong si Zimmerman makabayan. Sakto ba Zimmerman? And also, dumating po itong si Handelet, meron pong si Garma, 'di ba? Meron Garma. Meron pong Jassy na name. Meron po itong latest, ito pong si Girly Balaga makabayan. At hindi rin po natin alam
yung iba pa. Kasi kilala ho natin ito si Digong Mangkanor to, manyakol mga kababayan. Di ba? Malaki pong pagkakaiba. During po sa mga picture taking mga kababayan, napansin ba natin, di ba? Digong magpa-picture versus PBBM. Meron pong magpa-picture na babae mga kababayan. Kasi kapag si PBBM, meron pong magpa-picture sa kanya na babae mga kababayan, di ba? Napaka-gentleman ni PBBM, napaka-respectable. Marespeto po itong si PBBM. Di ba? Talagang hanay yung pagka-picture mga kababayan. At kapag yung babae magpa-picture dito kay Digong, hinahalikan, kinukurambos yung bundok mga kababayan. Alam niyo, kinukurambos. Ginaganon. Kinukurambos yung bundok, di ba? Parang alam niyo po, parang robo-robo style. Di ba? Si Digong hinahalikan bigla kahit hindi gusto ng babae. Ganon si Digong kasi siya po ay manyakol mga kababayan. So, hindi tayo magtataka na maraming chicks itong si Digong. Magsisilos daw dito kay Balaga mga kababayan. Ito daw si Hanilet. Ito daw si Hanilet. So ngayon, nagkatirahan na, nagkalaglagan na yung mga DDS. At kapag maglaglagan, nandyan talaga yung pera na issue mga kababayan. At dito natin yan mababasa sa post nitong ni Maui Spencer. Itong si Maui talaga, dito natin malalaman mga kababayan, no, yung mga kalokohan ng mga DDS. Kasi alam mo natin, ito pong si Maui, siyempre, experience nila yan at saka alam rin po ni Maui yung nangyayari sa loob ng mga DDS mga kababayan. So, like for example, dito po sa post po ni Maui, sabi niya, binayaran lang daw ni Ma'am Hanilet Abansenya si Maharlika. Kaya nag-iingay si Mother Dragon ay halatang-halata na aso. Ito rin si Alpotera ang nagsabi ng mga kababayan. Kasi nga, binigyan lang ng nickname itong si Balaga na Alpotera. I'm not sure sa term po na Alpotera kasi ang gumawa po ng term na ito mga kababayan si Maharlika. Hindi ko sure kung anong meaning yan. Alam niyo ba yung meaning ng Alpotera? Please comment sa baba, babasahin mo mamaya ni Sir Ivan, okay? Kasi si Maharlika gumawa po ng term yan eh. Alam mo si Maharlika mga kababayan, maraming alam no sa mga kalokohan na mga gumagawa siya ng term na mga may meaning na siya na po nakakaalam. Pero ito pala ay mga words na mga nandyan po sa kali-kali or doon sa club mga kababayan. So hindi ko alam kung anong meaning po ng Alpotera. Pero ito po ngayon ang ginagamit ni Maharlika pati po ng kanyang mga aso na mga vlogger mga kababayan. Ito pa, meron pang comment dito, sabi dito, si Ma'am Hanilet at Kitty Duterte na ang pinag-iinitan ng mga peaking Duterte supporters ngayon. Super comfy talaga sila kay Kiridang Alpotera, daw. So ngayon, sumagot na itong si Kitty mga kababayan kasi nga, siguro naiipit na dito ito si Digong, napapahiya ito si Digong, nababoy na ito si Digong dahil po sa mga revelasyon ng mga DDS vlogger. Si Digong dito ang napapahiya mga kababayan. Ang pamilya Duterte dito ang napapahiya. Before natin ibabasahin yung mensahe ni Kita Duterte, ipapakita ko muna sa inyo itong vlog ni Banat Bay. Kasi si Banat Bay sumali na rin po mga kababayan. For more details, let's watch this. Tauhan aho tayong mga nagdadaldal dyan sa dahig. Nakakagulo kayo eh. Nakakagulo talaga kayo. Yung mga sumasawsaw dyan, nakakagulo kayo. Mag-concentrate tayo sa paano ba mangyayari yung sa impeachment. Ang daming mahalagang issue sa lipunan. Tapos etong pinag-aaksayahan nyo, yung away ng ilang utang ina nyo talaga. Away ng pamilya kung meron man. Hindi nyo kasi alam eh. Meron yan ng malalim na ano yan eh. Malalim na usapin yan eh. Kaya nga dapat wag nyo nang sawsawan. Wag nyo nang ungkatin. Hayaan nyo sila mag-usap-usap. Pamilya nila yan eh. Ba't nyo pa pinakikialaman? Di ba? Nagmamagaling kayo eh. As if concern kayo sa bayan. Ulul. Concern kayo sa views nyo. Concern kayo dahil bayad kayo para siraan ng pamilya. Ang problema si VP Sara Duterte at sila Baste doon sa mga binabanatan ng ilang mga chismosa at chismoso na mga tao dyan sa dahig. So kung ikaw ay totoong Duterte supporter, kayo mga nandiyan sa dahig, kung ikaw ay totoong Duterte supporter, tumahimik na kayo dahil tinatamaan na ang pamilya Duterte. Kung talagang Duterte supporter kayo, tatahimik kayo kasi alam nyo, pinagpepiestahan na ng media yung katulad nitong girlfriend dahil sa putang inang kadaldalan ninyo. So kung ikaw ay sunod-sunuran ka pa rin sa mga vlogger na chismosa, hindi ka talaga Duterte supporter. Chismosa ka lang. Kahit si BP Sara Duterte, walang problema doon sa dalawang binabanatan dyan na tinatawag na girlfriend daw ni Pangulong Duterte. Kaya nga ang title nito may nagseselos. At itong nagseselos na ito,
may binabayaran. Kung ikaw ay totoong Duterte supporter, kung totoo ka, putang ina ka, tumahimik ka na. Bakit? Naiiskandalo na si Tatay Digong. Tumahimik ka na dahil inuungkat mo na yung buhay ni Pangulong Duterte. Binababoy mo na siya. Kung ikaw may problema ka doon sa ibang nasa paligid ni Pangulong Duterte, makiramdam ka naman. Dahil ang nabababoy, hindi yung tinitira mo, kung hindi si Pangulong Duterte. Unless totoo yung narinig kong bayad ka para gawin ito. May narinig ako. Pero hindi ko na lang yung i-consider. Pero may narinig akong binabayaran ka ng isang taong nagseselos kay Pangulong Duterte. Ngayon, kung akala mo nakakatulong ka sa pamilya na Duterte, eto na yung anak ni Pangulong Duterte, nagsalita na. So this time, you better shut up ka na. Shut the fuck up. O, di ba, high blood na si Banat ba makaabayan? Kasi daw sa bangayan ng mga vlogger ngayon ni Digong, naungkat na daw yung buhay ni Digong makaabayan. Kailangan ba bang ungkatin yung buhay ni Digong? Di ba? Klarong-klaro mo talaga eh. Saka very obvious. Saka alam na po natin tungkol dito po sa napakahilig sa chicks itong si Digong makaabayan. Di ba? Palagi nakikita. Pero siyempre, pinagtatakpan ho yan ng mga DD supporter. Pinagtatakpan. Pero hindi na po yan pwedeng matakpan makaabayan kasi nga marami na pong nakakaalam yan. Lalo na, yung iba po mga DDS vlogger na mahilig po sumausaw doon sa mga issue makaabayan. Ngayon, before din mabasahin po yung message ni Kitty Duterte, ipapakita ko sa inyo na ito na rin po ay sinakyan ng mainstream media makaabayan. For more details, let's watch this. Sa ibang balita, talagang maraming nagmamahal kay FPRRD. Bukod sa kanyang legal wife na si Elizabeth Zimmerman at partner na si Hanilet Avancenia, spotted din sa The Hague ang kanyang rumored girlfriend na si Cagayan de Oro City Councilor Joylene Girly Balaba. Nabigong bisitahin ni Balaba ang dating Pangulo sa kulungan dahil sa istriktong visitation rules ng ICC. Pero sumama ito sa mga Duterte supporter na nag-camp out sa labas ng detention facility. Dumalo rin si Balaba sa birthday celebration ni VP Sara kung saan na-meet niya si Zimmerman. Inendorso ang bise o nang bise si Balaba noong midterm elections at tinawag pa itong mommy sa isang campaign rally. Oh, di ba? Nadadawat po sa issue na ganyan itong si Digong makaabayan. Mahilig kasi sa chicks. Di ba? Manyakol kasi. Hey! Yan po ang malaking pagkakaiba dito kay PBM versus kay Digong makaabayan. Si Digong manyakis. Si PBM, matinong tao. Tingnan nyo, stick to one na makaabayan. Talagang love na love niya, no? Itong si First Lady Lisa Marcos. Si First Lady lang po ang nag-iisang minahal ni PBM. O, di ba? Si Digong ang dami. Hindi natin mabilang makaabayan eh. So ngayon, ay siya nga pala. Alam niyo ba na meron pong revelasyon itong si Maharlika makaabayan na meron palang mga pictures ng patutin itong si Balaga dito kay Digong makaabayan. Yes, meron. Meron palang picture itong si Balaga na pututoy ni Digong makaabayan. At dito ko yan nalaman sa post nito ni Mark Spencer. Kasi nga, meron sinabi ito si Mark Spencer makaabayan. Sabi niya, buti na lang na booking agad si Alpotera na may mga DICK pics pala ni PRD or private parts na picture makaabayan. What if hawak na ng mga Marcos camp ang mga pictures na yon for later release? Hindi natin malalaman kung sino ang source. Hindi na natin madidinay kung akusahan man silang malaswa at baboy sa babae si tatay kapag nagkataon. Thanks Mother Dragon na booking ng maaga si Alpotera at ang mga double agents na tagapagtanggol niya. O di ba meron dang picture itong si Balaga makaabayan ng patutin dito kay Digong. O di ba? Siguro yan ang kanyang ebidensya na sila po ay nagkasila makaabayan. At meron ng pong mga balita-balita, meron dang anak si Digong dito kay Balaga makaabayan. At doon na ito ipinanganak sa US. Tingnan nyo, ang dami palang anak ni Digong. Kunyari totoo makaabayan, di ba? So anyways, babasa muna natin. Itong sinabi po ni Kitty Duterte kasi siya po ay sumabog makaabayan. Dahil po dito sa bangayan po ng mga DDS vlogger, naungkat na ang buhay ng pamilya Duterte, ni Digong, hanggang ito po sinakyan na ngayon ng mga mainstream media makaabayan. Sabi ni Kitty Duterte, "It has come to our attention that a certain individual that has formerly worked
or has been associated with my father, PRRD, has been making claims about the duties that they have performed for him. Some of the details even include trying to act as his partner in order to gain access and visit him to get information to be used for some unkind purpose. Do your friends know about the inappropriate messages you sent, PRRD? O, di ba? Sumukhang totoo, makabayan. Sabi nga dito ni Kito Duterte, do your friends know about the inappropriate messages you send, PRRD? Well, your family does. To this certain individual, I am telling you that if my mother has been tolerating your behavior, I will not. We have totally different temperaments, and should you show the audacity you have, you come up to me. I am not blind to my father's ways. In fact, none of us in the family have tried to raise acting like we are pure. I am old enough to comprehend his sentiments towards romantic partnerships. And because I know him, I know who is fooling who. To the supporters and bloggers, it is not your fault. And I understand that fake news does get around deftly. It is up to you to believe me or not. But more than anyone, I know PRRD best. I am his daughter, his blood. I have the most right to make such claims about what he wants or says. My siblings and the people close to PRRD have been notified about this individual already. They know the truth. They stand with it. I was in The Hague for 3 weeks, yet this person was nowhere to be found, hidden from the cameras and hidden from sight. What happened to your guts? The moment I left, and it was only my mother there, you grow the balls again. Why don't you come back to the Philippines so we can exchange words, you and I, without your backer, of course. We urge everyone to be discerning, critical, and skeptical. Take time to validate the claims that you receive from these persons. Do not fall for fake news or claims, daw makabayan. So hinamon niya itong si Balaga na pauwi sa Pilipinas, sila yung magsagutan, makabayan. Kasi nga, ang ginawa dito ni Kito Duterte, she's trying to protect Digong. Gusto niyang i-block kung ano man yung mga lumalabas na mga informations tungkol doon sa romantic ang ginagawa po ni Digong at sa ganitong di Balaga, makabayan. So gin-block niya kaagad. Pero marami na mga informations nakalabas. Marami nang nakakalam, o di ba? So wala nang magawa dito itong si Kitty Duterte. Hanggang ngangaw lang yan sa social media, makabayan. Okay? So anyway, saya natin sila kasi nga parang nag-iingay sa makabayan eh. Sa tingin ko dito nag-iingay sila dito para sila po yung pag-uusapan, para kasi ma-divert dito yung attention ng mga tao doon sa kanila, makabayan. Pero siyempre, i-balance natin yan para malaman rin po natin ang ginagawa ng mga DDS doon sa nangyari po kay Digong sa The Hague at saka nangyari po dito sa issue ni Sara Duterte. Anong issue kay Sara Duterte, makabayan? Alam nyo ba na si Sara Duterte ay pupunta siya doon sa Melbourne, Australia, makabayan? O diba, sisibat na naman po. Ano daw, family matter or personal po ang kanyang lakad doon sa Melbourne, Australia. Tingnan niyo ang ginagawa nito ni Sara, makabayan. Diba, hindi pa or months siguro, in 1 month, doon, diba, unan doon siya sa Netherlands, makabayan. Then, pumunta siya doon sa Qatar. Pumunta pa doon sa Kuala Lumpur, sa Malaysia, makabayan. Tas ngayon, pupunta na naman po doon sa Melbourne, Australia. Tas personal na lakad, makabayan. Sino dito ang magbabayad sa kanyang trip or ang kanyang personal trip, makabayan? Diba? Pilipinas na naman po. Pera ho natin yung, makabayan. Pera ng bayan ang gagastusin ni Sara Duterte para sa kanyang personal trip, panggampanya at saka siguro mag-unwind, makabayan. Siguro sibat-sibat siya dito, di ba? Sayang yan. At saka alam niyo, wala nang kwenta si Sara. Hayaan natin siya, makabayan, kasi gawain niya yan. Ganyan kasi yung mga taong walang trabaho, puro lang personal trip ang inaatupang, di ba? Naglalang mierda according pa kay Harry Roque, lalang mierda doon sa ibang lugar, magluling hayaw lang, makabayan. Hayaan natin yan kasi sanay na tayo kay Sara at saka gawain talaga yan eh. At saka let her keep doing her business na wala naman pong kwenta, makabayan. Kasi yan po makikita ng taong bayan na ganyan pala yung ng busy, no? Walang tinatrabaho or walang trabaho at hindi rin po tumulong para sa ikakaunlad ng bansa natin.
hindi tumulong na nga, naglulustay pa ng pera mga kabayan. So hayaan natin siya kasi kitang-kita na ho yan ng taong bayan ko. No, ang ginagawa dito ni Sara. Ang bulag lang dito, ito lang po mga supporter ni Sara Duterte at ng mga DDS mga kabayan. Pero hindi nila alam na ang pera natin ang ginamit ni Sara Duterte para lang maglustay doon sa ibang bansa mga kabayan. So ngayon, meron hong mensahe itong si Sara dito po sa nangyari sa giyera ng Israel versus Iran mga kabayan. Meron pa siyang nalalaman na deeply concerned daw siya sa mga OFW kababayan natin na nandun sa Middle East mga kababayan. Before natin supalpalin, ito si Sara, ipapakita ko muna sa inyo ang kanyang video mga kababayan. For more details, let's watch this. The Office of the Vice President is deeply concerned about the welfare of Filipinos working and living in the Middle East as hostilities continue to escalate. As a nation, we should come together in prayer for the safety of our kababayans, even as we hope for the expeditious and peaceful end to the conflict. Sa ating mga kababayan sa Middle East, napakahalaga ng inyong kahandaan ngayon higit kailanman. Umiwas sa fake news, disinformation, at misinformation. Tiyaking nagmumula sa mapagkakatiwalaang media group ang mga impormasyon hinggil sa mga kasalukuyang pangyayari. Pakinggan ang payo ng mga otoridad para sa maayos na evacuation at iba pang mga importanteng hakbang para sa inyong kaligtasan. O, di ba nakakatawa mga kababayan? Talaga pong pinagtatawanan itong si Sara dito ng kanyang video mga kababayan. Kasi nga meron siyang ginamit po na term. Deeply concerned daw siya sa mga kababayan natin sa OFW doon sa Middle East mga kababayan. Deeply concerned, kailan pa? 'Di ba? May concern ba siya doon sa mga nahuli na 27 yata yun, if not mistaken, na mga realistang DDS mga kababayan doon sa Qatar? 'Di ba? May concern ba siya doon? Kinontak ba niya? Kinausap niya mga kababayan? Or kinamusta ba niya yung mga nahuli doon sa Qatar? 'Di ba? Wala. Hanggang yun po ay nakalaya, hindi pa rin po kinumusta mga kababayan. Umiwas doon, 'di ba? Gonggong talaga eh. Meron pang deeply concerned na nalalaman. At saka dito po sa kanyang sinabi, umiwas daw yung mga OFW sa mga fake news. Siya po yung numero 1 sa fake news mga kababayan. Napapakalat po ng fake news. Di ba siya na po yung binasagan ngayon na fake news peddlers? Kasi palagi siya napapakalat po ng fake news. Etong si Sara Duterte. Umiwas na kayo mga OFW sa fake news. Ibig sabihin, iwasan nyo itong si Sara Duterte kasi siya po ay fake news peddlers. Doon kayo maniniwala sa mga mainstream media according sa kanya mga kababayan. Pero tatanungin natin, ito ba mga DDS supporter, ito ba mga DDS vlogger, naniniwala ba sa mainstream media mga kababayan? Diba ayaw nila, dito lang sila naniniwala sa Isiminay na hindi naman yung legit talaga na mainstream kasi nga puro lang po fake news ang ibinabalita mga kababayan. Doon lang sila gustong manood sa Isiminay pero ayaw nila sa ibang mga network mga kababayan. O diba taliwas talaga sa mga sinasabi po ni Sara, nakakatawa talaga eh. So nga mga kababayan ko, pag-usapan natin, ito pong binanggit ni Sara na doon po may concern daw siya sa mga kababayan ting OFW doon sa doon po sa naipit sa giyera ng Israel at saka ng Iran mga kababayan. 'Di ba mayroon pong inilabas sa statement si PBBM na wala pa siyang ipinapatupad na mandatory repatriation dito sa kababayan natin po sa Israel. 'Di ba wala pa? Umatake ang mga DDS. 'Di ba? Tinira nila, talagang sinisiraan nila si PBBM dahil daw walang concern daw si PBBM sa mga kababayan nating OFW na nandoon sa Israel mga kababayan. At isa po sa aking nakita niyan, diba ito pong si Jojo Connect TV. Kasi siya po yung una kong nakita na nag-vlog niya mga kababayan. Tinira niya, sinisiraan niya si PBBM na wala daw concern si PBBM kasi daw wala pa daw mandatory repatriation inihanda si PBBM sa kababayan nating OFW doon sa Israel mga kababayan. So ito po ang sinabi ni Jojo. Iya ka, Marcos? Wala pang ipinapatupad na mandatory repatriation sa Israel. Alam mo, delikado ng lagay ng mga kababayan nating Pilipino doon. Wala ka talagang binatbat sa kagaya ni Tatay Digong. Medyo natakot ako eh. Hindi ko po alam.
Tapos sasabihin ni Marcos, wala pang mandatory repatriation nung panahon ni Tatay Digong. Duterte on a Sunday summoning his top security officials to Malacanang. On top of the agenda, the plight of Filipinos in the Middle East amid increasing tensions between US and Iran. Ang napag-usapan doon, ang instruction ni Presidente, alerto niya yung lahat ng sandatang wakas, Air Force, ating Army, assets that can be utilized for the evacuation of our countrymen doon sa lugar ng may tensyon sa gitnang silangan. I-evacuate natin ang ating mga kababayan. The Department of National Defense is now Okay, dyan lang yung makabayan. Sasagutin natin yan ito si Jojo Connect TV kasi mukha yatang tanga makabayan. Mukhang tanga, bubo rin po. Katulad ito sa sinabi po ni Ana Malindog makabayan kasi sila ngayon umatake kay PBBM, sinasaraan nila. Anong post ni Ana Malindog si Ivan? Sabi niya, still looking pa lang, wala pa nakita na exit way. May exit plan or strategy na ba na well-coordinated with nearby countries ng Israel at Iran? Ano ba yan? Kakaloka daw. Sabi dito ng isa pa, mandatory evacuation means go na daw makabayan. Sabi yan ni Ana, mandatory evacuation means go na daw. Di option yung if gusto lang or not ng OFWs natin. Sabi po ni Nina Villatrex, itong DDS makabayan, sabi niya, pag kay Duterte may plane agad-agad, pero sa mga Pilipino sa Israel and Iran wala daw. Pinagdamot yung airplane niya. Airplane daw ni PBBM, bahala daw kayo kung lilikas kayo. Unang-una Ana Malindog at saka Nina Villatrex, gunggong talaga kayo eh. Hindi yun airplane ni PBBM. Airplane yon ni Chavit Singson. Nirintahan lang yon. Yun naghatid po doon sa makabayan, doon po sa dahig ni PBBM. And also, di ba, mayroon pong trip si PBBM, working visit doon sa ibang lugar makabayan. Kapag malapit lang, di ba, ginagamit nila yung airplane ho ni Chavit Singson. Baka hindi alam ng mga DDS. At saka, unang-una, sakto po yung desisyon ni PBBM. Bakit? Hindi na muna magkaroon dito po ng agad-agad na babadalan ng airplane doon sa Israel kasi nga kasagsagan pa ho ng gera makabayan. War zone pa ho ngayon yung Israel. Kapag mababadala tayo, agad-agad po ng airplane doon makabayan, di ba? Meron hong umuulan na mga missiles, Ana Malindog at saka Nina Anggong talaga eh. Di ba? Meron pa hong umuulan ho na mga missiles doon. Mapapahamak po yung mga kababayan nating OFW. Di ba yung papauwin makabayan? Kasi nga meron pa hong missiles. Hindi pa ho alam pa saan papunta doon. Baka matamaan po yung airplane. Naintindihan nyo ba yan? Di ba? Gunggong talaga eh. Kaya si PBM, nakikinig pa ho yan sa mga advice, mga affirmations galing ho sa Israeli government and also sa government po ng Iran makabayan. Nakikinig ho yan. Hindi nyo ba alam na lagi pong nakamonitor po si PBM at saka yung DFA makabayan, nagbibigay ho yan lagi ng information doon kay PBM. Kaya alam po ang plano, alam po ang ginagawa ni PBM tungkol dito sa kanyang ginagawang contingency plan para po sa mga kababayan natin pong OFW nandun po naipit sa gera sa Israel versus Iran makabayan. Ngayon, Jojo Connect TV at sa mga DDS na mga gunggong, ipapakita ko sa inyo ang sitwasyon na makababayan nating OFW nandun sa Israel. For more details, let's watch this. Magre-react lang po tayo dun sa pahayag ng ating Pangulong PBBM at marami na namang bumatikos sa kanya dahil sa kanyang nasabi o nabanggit na hindi pa po kailangan ng mandatory repatriation sa aming mga Pilipino rito sa Israel dahil nga sa sa kasalukuyang gera na nagaganap ngayon dito. Well, para sa akin po na nandito po sa Israel ay tama po ang desisyon ng ating Pangulo. Kasi ito pagka ba idiniklara niya yung mandatory repatriation is sigurado bang ang mga Pilipino lahat papayag doon? Lalo-lalo yung mga anti-government, baka sila pa yung unang magalit sa Pangulo pagka diniklara yung mga ganon. Actually, ang condition po or sitwasyon po namin dito is nasa ligtas naman po kami. Dahil hindi po kami pinapabayaan ng mga Israeli government. Kasi kung ano po yung trato nila sa mga tiga rito mismo is wala pong special treatment. Hindi kamot kami dayuhan lang dito, iniitsapwera kami. Hindi po.
pantay po yan ang kanilang mga trato sa amin dito. So yung mga napapanood nyo po dyan sa Pilipinas na napakaraming gibang ano rito, na pulbos na rito, yung mga airport is sunog yung mga eroplano. Sobrang fake news po yun, lalo-lalo yung yung sa airport na yan. Sarado po talaga yung airport dito. Pero hindi po nangangahulugan na talagang napulbos po yung mga eroplano tsaka mga sunog yung mga eroplano doon. Sa AI generated lang po yun. Kaya wag pong paniwalaan yung mga yung na yun. Fake news po yung mga yun. Okay, mabalik tayo. Yung mandatory at saka voluntary is magkaiba po yan, syempre. Nagtatrabaho po ang DMW po rito. Yung mandatory po is hindi po talaga kailangan sa ngayon. Pero may voluntary. Kaya nga po, may umuwi na po First batch po Nandyan na po sila dyan sa Pilipinas. Bale, I think 18 po sila. Sila po syempre, sarado po yung airport dito. So, dinaan po sila by land, papuntang Jordan. Tapos doon po sila nag-flight, pauwi ng Pilipinas. So, yan lamang po yung mga nag-voluntary repatriate. So, ganun po yan. Tuloy-tuloy po yan. Alam ko na meron pa pong susunod. Yung talagang mga natatakot na or talagang plano ng mag-for good siguro. Yung mga yun. Pero, majority, lahat dito is nasa safe na kalagayan. Kailangan lang sumunod ng maayos sa mga mandato o protocol nila rito. Protocol po ng IDF Home Front Command. Pagka sinundan mo yan, mas lamang ka talaga. Kesa yung nagpapasaway ka, lalabas ka dyan, pagka may ballistic missile na lumilipad, is kukuhanan mo ng video, nilalagay mo lang yung risk, nilalagay mo sa risk yung kaligtasan mo. Oo, andun na. Aminin natin may nabalita na dyan na may sugatang mga kapwa natin mga Pilipino. Ito na lang ang iisipin natin Sa 50,000 na mga Filipino workers dito sa Israel at napakalit na bansa rito. Hindi talaga maiwasan yung ganun, kung tutuusin. Ang cause po kasi nun is, alam ko, mahirap kasi magsalita pero wala kasi, hindi kasi sila nakatago nung time na yun. Hindi sila nasa talaga, bomb shelter or bomb shield. At saka ito pa, yung takot na takot kang baka mamatay ka rito. Pag uuwi ka dyan nga sa Pilipinas, walang gera. Araw-araw may namamatay. Yun nga lang, iba yung cause of death nila. Pero ganun talaga ang buhay natin ngayon. Kahit saan ka magpunta, walang safe. Kumbaga, destiny mo na kung talagang ikaw oras mo na talaga. Kung ikaw lilisanin mo tong mundo na to. At take note, isa pa, dito, Holy Land, Israel. Kung naniniwala tayo sa Bible, di ba dito nagmula si Jesus Christ. So, yun lamang po yun sa akin. Kumbaga, taimtim lang na pananalangin yung mga rito. Talagang powerful sa lahat. Sa may mga kamag-anak po rito na naririto sa Israel, huwag po kayong masyadong mag-alala sa mga balibalita na yan. Ligtas na ligtas po kami rito. So, yun lamang po. Sana lang is matapos na po ito. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Okay, so tingnan nyo, safe siya mga kababayan. Hindi lang po siya nagsabi na safe sila mga kababayan. Meron po na post na kababayan natin, nakita ko sa kanyang Facebook account, ito pong account po ni Annalyn Asperas Laroya Cabida. Sabi niya, ayos lang kami dito. Nagmamagaling ka lang, Ana Oy. O, diba? Sirwal pa si Ana mga kababayan. Kasi ang gusto dito ng mga DDS, ura-urada. Gusto na kagad ng mandatory repatriation mga kababayan. Pwede naman pong voluntary repatriation. Kaya nga meron pong nauwi po ng mga Pilipino mga kababayan. Depende kasi yan sa mga Pinoy OFW nandun sa Israel kung gusto lang uwi or hindi mga kababayan. At saka tinitingnan na po ang sitwasyon doon sa Israel. Kasi ang DMW at saka yung DFA nagbibigay ho ng information kay PBM kung anong alert na meron makabayan. Di ba? Yan po, alert 1, alert 2, alert 3, alert 4. Siyempre, kapag alert 4 or 5 makabayan, dapat talaga na ilikas na po yung mga Pilipino kasi grabe na ho yung mga gubat doon, yung war doon sa Israel versus ng Iran makabayan. O di ba, supalpal sila. Kasi daw, according po ng mga DDS, unlike daw kay Digong, umaksyon na kagad makabayan. Umaksyon no kaagad si Digong kapag merong ganyan or meron po mga Pilipinong nangangailangan makabayan. Umaksyon kaagad, nakakatawa ba? 'Di ba? Anong nangyari doon kay Biloso makabayan?
'Di ba yung yung muntika ng bibitayon doon sa Indonesia, nalaban natin yung si Biloso. 'Di ba sino ang nagpauwi ng mga kababayan? At yan po ay dahil kay PBBM. Pero sa panahon po ni Digo Makabayan, si Digo pa nga dito nagsabi na go na, meron ng green signal para bibitayin po itong si Mirjen Makabayan. Siya pa ang nangingganyo sa taga-Indonesia, sa president ng Indonesia, na bibitayin na itong si Mirjen Makabayan. Diba nakakatawa talaga eh. Tapos ngayon, umaksyon ka agad, merong concern sa mga Pilipino. Utot nyo. Diba? Gunggong talaga. Sarap pag-utugin itong mga didis makabayan. So before na patuloy po sa ating next topic makabayan, syempre, i-announce muna natin ating top 5 commenters. Nandyan po sila si Ma'am Lerma Sondita. Meron silang 30 na comments. Yung Gimentisa, meron 16 na mga comments. Nandyan rin po si Nita Floro, meron 12 na mga comments. FDY, meron 6 na comments. And saka, nandiyan rin po si Monets Borromeo, merong 6 lahat na mga comments makabayan. Okay. So anyway, shout out po natin. Nandiyan po mga suki natin, mga early birds. Hi to Marcres Hernandez from North Carolina, USA. Nandiyan rin po si Euphemia, Eme Mapalad, Christian Salayon. Nandiyan rin po si Memi Ramirez Chen, Alona Fernandez, Len Moss. Hi to ME. Elizabeth Habihan. Hi to Freddy Guzman. Shout out natin si Maxet Salvacion de la Cruz, Mary Jane Tayag, Juscoro Nunez. Nandiyan rin po si Martina Cabello, Teresa Tangpos. Hi to Belma Johnston. Shoutout natin si Rodora Alcantara, Margarita Bahinteng, Jonathan Sulapas, Eyang Gamentisa, Joanna Navalta, Shirley Fernandez from Hong Kong, Aida from Netherlands, and hi to Ramonita Navarro. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang press con ni Jose Claire Castro. For more details, let's watch this. Hi ma'am, hingi lang po kami ng reaction din sa Palasyo kasi sabi ng OVP, Vice President Sara Duterte is currently on a personal trip to Australia to attend the Free Duterte Now rally scheduled for June 22 in Melbourne. Hindi lang po ito yung unang beses na bumiyahe ang Vice Presidente to meet with OFWs. Bago po nito, pumunta siya sa Qatar, pumunta siya sa Kuala Lumpur. Does the palace see this as something to be concerned about? Kasi, or does the palace see a strategy for the VP to get the sympathy and support of the OFWs by going to different countries? So, lumalabas po na personal trip ulit. Sa aking pagkakaalam, nag-celebrate siya ng kanyang karawan sa Netherlands. That's May 29, 20, 30, 31. At meron pa palang Qatar. At merong Kuala Lumpur. At ngayon Australia. So, 4 na bansa in just less than a month. So, kung doon po abala ang ating Vice Presidente sa mga personal trips niya or personal trips with her family, choice po ng Vice Presidente yon. Sabi nga natin, pampersonal o pambayan? That is the question. So wala po tayong masasabi kung ano man po ang ginagawa niya ngayon bilang Vice Presidente. Ito po ang nakikita ng taong bayan sa kanyang ginagawa bilang isang halal na leader ng bansa. Thank you, Alvin. A follow-up question, Eden Santos. Follow-up lang po, Yusek, dun sa tanong ni Pia about BP Sara's mga biyahe. Meron po bang nalalabag ang Vice Presidente dito sa kanyang mga travels na ito? Ang kanya lang sigurong nalalabag ay ang kanyang obligasyon sa taong bayan. Doon po sa naman sa mga OFW natin dyan sa Israel at Iran, medyo may mga dismayado po doon sa statement ng Pangulo na depende doon sa desisyon ng bawat individual or bawat pamilya po yung pag-repatriate or pag-evacuate sa kanila. Meron po bang particular na sitwasyon bago po magpatupad ng mandatory repatriation ang gobyerno? Nakausap po natin kahapon ang kinatawan po ng DMW at sila'y sumusunod lamang po kung anong alert level ang ibinibigay ng DFA. Sa kasalukuyan po, as of yesterday, ang alert level po ng Israel ay alert 4. So dapat magkaroon na po ng repatriation ng mga Pilipino.
At tandaan din po natin, mabilis din po natin napabalik ang ating mga kapwa Pilipino na hindi agad nakatawid. Ngayon po ay nasa Pilipinas na. At safe po sila nakabalik sa ating bansa. As of yesterday, ang Iran po ay level 2. So, mamaya-maya lamang po ay hihingi natin kung may update po patungkol po sa level or alert level na ibibigay po ng DFA. So sa ngayon po wala talagang pangangailangan na i-evacuate na natin yung mga Pilipino. Well, in fact, yung mga sa China, sa US, yung kanilang mga citizens ay pinaliligas na po. Kung ganyan po ang kanilang desisyon, meron naman po rin tayong desisyon at ito'y naaayon naman din po sa pag-aaral ng mga ahensya natin. So hintayin na lamang po natin kung ano pong isasabihin na alert level ng DFA at yung po ang susundin natin. Ang binabanggit po na dahilan, last na lang, yung binabanggit po na dahilan ng ating mga OFW ay kaya sila nag-decide na magstay doon kung saan bansa sila naroon, either Israel or Iran, dahil po yung pangambang pag-uwi nila sa Pilipinas ay wala po silang aabutang trabaho. Ano po masasabi ng gobyerno dito? Wag naman po tayo maging masyadong negatibo. Marami pong ginagawa ang Pangulo para makapagbigay ng trabaho sa ating mga kababayan. Maraming salamat, Eden. Reminders lang po, isang question sa isang follow-up lang po. Boom, supalpal. Pasaway talaga itong si Eden Santos makakabahay, no? Basta DDS talaga, pasaway talaga eh. Sinabi na ako sila na dalawa lang po pwedeng ang question makakabayan. Pero sa kanya, 3, di ba? Pa-special pa eh. Kasi gusto niyang ibida yung mga DDS makakabayan. Ganyan talaga basta DDS eh. So anyways, pag-usapan natin yung balita the other day makakabayan. Di ba yung ombudsman, pinadalhan na po ng letter itong si Sara Duterte, pati po yung kanyang mga alipuris, yung mga kasamahan makakabayan na 9 yata yun lahat. Kasi sila po dito ay pinapasagot sa kaso na plunder, technical malversation, bribery, and also po yung betrayal of public trust makakabayan. So, hinintay na po ng ombudsman ang counter affidavit galing po sa legal team ni Sara Duterte makakabayan. Ngayon, nung nakita ko yung dokumento makakabayan, di ba meron kong post doon sa ating Facebook account, sabi ko, alam nyo ba ito? May niluluto ang aso ni Duterte na si Martires. Kunwari, kakasuhan ng ombudsman si Sara Duterte base sa committee report ng God Government at ang iniligay na complainant ang House of Representatives. So bakit ko nasabi yung makakabayan? Kasi nung tiningnan ko yung dokumento, wala kasing signature ni Representative Joel Chu makakabayan yun sa baba. Kasi ginawa niyang complainant yung HOR makakabayan. So sabi ko, here's the twist. Sa tingin ko, in my opinion, mukha yatang rirasolbahin ito ni Martires in favor kay Sara Duterte para magagamit ito ni Sara pang dipinsa niya sa impeachment. Delikado, isang shortcut at maniubra na naman ito sa batas at konstitusyon. So, ipinashare ko niya makakabayan. Gusto ko i-share natin to para mag-expose po ang plano ni Martires. Yan lang po yung aking analysis makakabayan. Base doon sa nakita ko na dokumento nakita natin sa social media. Hindi nakamali si Ivan. Kasi kahapon makakabayan ko, nakita natin na meron pong press con yung spokesperson ng Kamara, si Attorney Abante makakabayan, na sabi niya na walang kinalaman dito ang Kamara. For more details, let's watch this. Umaasa ang Kamara na tuloy-tuloy ang paggulo ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte kahit may hinaharap siyang panibagong reklamo sa ombudsman. Paglilinaw ng Kamara, hindi sila ang naghain nito. Nilinaw ni House Spokesperson Attorney Princess Abante na hindi naghain ng reklamo ang Kamara laban kay Vice President Sara Duterte sa Office of the Ombudsman. Ito ay matapos atasan ng Ombudsman ang Vice Presidente at iba pang personalidad na magsumite ng kanilang counter affidavit kaugnay sa mga kasong plunder, falsification of public documents, technical malversation, bribery at betrayal of public trust na inihain laban sa kanila. Ayon kay Attorney Abante, nagbigay lang ng report ukol dito ang Kamara alinsunod sa rekomendasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Kung may direkta mang inihaing reklamo ang Kamara, yan anya ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente sa Senado. Hindi ang House ang nag-file ng complaint.
So, ang ininitiate lang ng House ay yung impeachment trial through the transmission of the articles of impeachment. The committee report, the action of the Ombudsman was upon the recommendation of a committee report from the House of Representatives. So, we are looking forward pa rin for the impeachment trial to proceed. Sa ngayon, iginiit ni Atty. Abante na nakahanda na at patuloy pa rin ang paghahanda ng House Prosecution Team para sa impeachment trial. Paglilinaw niya, hindi naman nila inaaway ang Senate Impeachment Court sa gitna ng palitan ng matitinding pahayag ng dalawang kapulungan ng Kongreso hinggil sa issue. Wala naman kaming inaaway. Kami lang ay ini-emphasize lang namin kung ano ang naging tungkulin namin at nagawa na namin, inaantay na namin na gawin ng Senado ang kanila namang obligasyon at responsibilidad. Siguro din, ang ating spokesperson, wag din magsalita bilang parang sa depensa. Do not speak for the defense. Speak for the impeachment court. Oh, di ba? Hindi nagkamali si Sir Ivan Makabayan. Ang ating analysis, hindi nagkamali. Base po dito sa sinabi po ni Atty. Abante na walang kinalaman dito yung Kamara Makabayan. Kundi ang nag-initiate doon, only si Martires, ang Ombudsman Makabayan. Kaya hindi malayo, magkatotoo yung sinabi ko doon sa aking doon po sa aking post Makabayan na malamang sa malamang ito'y riresolbahin ni Martires in favor kay Sara Duterte para magamit niya pang depensa niya sa darating na impeachment trial Makabayan. Tingnan nyo, 5 ho yan na kaso, di ba? Yung plunder, yung technical malversation, meron pang usap Makabayan, yung falsification of documents, at saka yung bribery, at saka yung betrayal of public trust. Delikado Makabayan. Baka yan kasi ay mamanipulahin ni Martires. Alam mo natin si Martires, yan po isang DDS supporter Makabayan. Aso ho yan ni Digong, kaya delikado. Kaya hindi po nag-file yung Kamara doon sa Ombudsman Makabayan. O diba, gunggong talaga eh. Dapat babantayan natin itong si Martires. Okay? So, i-share muna natin. Nandiyan po si Josie Buhain, Yolanda Bailon, Margarita Gomez, nandiyan po si Alma Ibuenga, Mercedes Angeles, Haitsu, Sir Jaime Garcia, Derek Erwina Arguillas, and Derek William Mayo. Nandiyan po kasama natin si Shirley Risman, Phil Macabato, Federico Guerrero from UK, Haitsu, Marilo Bednarek, Luisito Niedo, Pati Gorduves, nandiyan po si Rodolfo Girochi, Celso Perez, Fidelito Barlan, Haitsu, Melo Sayer, nandiyan po si Michael Vinas, Nora Diso, Flaviana Abela, 123 Channel, Maydan, and hi to Susana Balaes. Okay, magkakabahan ko, siyempre hindi rin kakalimutan ang mga good news natin para makita ho ng mga DDS fake news peddlers para malaman nila kung ano yung mga lakad ni PBBM, mga tinatrabaho ho ni PBBM, pati po yung mga inisyatibong ginagawa ng ating gobyerno. For more details, let's watch this. Good news naman tayo para sa mga estudyante dahil nagsimula na ngayong araw ang 50% discount sa pamasahe sa MRT at LRT ng lahat ng mga estudyante. Isa sa mga buena manong sumakay sa LRT2 ngayong araw si Anton. Dito siya madalas sumasakay tuwing papasok sa eskwelahan. Kaya tuwang-tuwa siya nang malamang discounted siya sa LRT2. Malaki pong importance to kasi dahil student po ako at wala pong kita kaya nagtitipid rin po. Kaninang umaga, bumungad sa atin ang magandang balita na hatid ni DOTR Secretary Vince Dizon dahil mas pinataas na ang student discount sa LRT1, LRT2 at MRT3. Kahit weekend, pwede itong avail ng mga estudyante. At kahit holiday, discounted rin ang mga students na magtutuloy-tuloy hanggang 2028. Ayon sa DOTR, kinakailangan lamang mag-present ng isang estudyante ng kanyang valid school ID at ang 50% discount ay para sa lahat ng mga estudyante, kabilang na rito ang mga postgraduate. Sa kasalukuyan, applicable pa lamang ito para sa mga single journey tickets at hindi ma-avail ang discount sa mga stored value card. Kaya kailangan rin direktang bumili ang isang estudyante sa counter para maka-avail ng promo. Halimbawa, sa MRT3, 28 pesos ang regular price mula North Avenue Station hanggang Taft Avenue. Pero ngayon, kung estudyante ka, 14 pesos na lang ito. Ang dating 56 pesos na balikang pamasahe, ngayon, 28 pesos na lang.
Bayan, tinutukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paghikayat sa mga negosyante sa pagpapatuloy ng kanyang working visits sa Japan. Itinulak rin ng Pangulo ang iba pang interes ng Pilipinas tulad ng edukasyon, kalikasan, turismo at maging ng enerhiya. Ibibida rin niya ang kultura ng Pilipinas sa Philippine Pavilion sa World Expo 2025. Sa ikalawang araw ng working visit ng Pangulo sa Japan, dumalo siya sa isang pulong kasama ang Japanese tourism partners ng Pilipinas doon. Ayon sa Pangulo, sila ang mga stakeholder na tumutulong sa pagpapalakas ng turismo ng bansa sa Japanese market. Sa naturang meeting, sinabi ng Pangulo na nakipagtulungan ng bansa para mas makabuo pa ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Gayon din ang pagpapalakas ng mga negosyo at pagtiyak na mararamdaman ng mga komunidad ang epekto ng malakas na turismo. Nagkaroon din ng business meeting ang Pangulo kasamang executives ng Canadevia Corporation at Philippine Ecology Systems Corporation. Sumentro ang pulong sa investment plan ng Canadevia Corporation para sa Manila Waste to Energy Project kasama ang Fileco. Naniniwala ang Pangulo na malaking tulong ang proyekto para sa pagpapabuti ng kalikasan kasabay ang pagbuo ng trabaho. Nakausap din ng Pangulo ang Tunishi Shipbuilding na matagal ng katuwang ng bansa sa Cebu. Pinag-usapan nila ang pagpapalawak pa ng operasyon ng kumpanya na makakatulong sa libo-libong manggagawa sa Visayas at sa buong bansa. Kabilang din daw sa isusulong ng Pangulo sa kanyang engagement sa Japan ang iba't ibang oportunidad para sa bansa. Kabilang na ang edukasyon at paghikayat ng mga mamumuhunan para sa pagpapalakas ng ekonomiya ng bansa. Ito po ay ginawa ng Pangulo, hindi para magbakasyon, kundi para magtrabaho. At ito po ay para sa taong bayan dahil makikita po natin ang kanyang mga kausap ay patungkol po sa turismo para mapalaki pa po, mapaganda ang ating turismo. Nakatakda namang bumisita ang Pangulo sa Philippine Pavilion sa World Expo 2025 kung saan tampok ang mayamang kultura ng bansa. Naitala sa 42% ang bilang ng mga Pilipinong nagsasabing hindi na sila mahirap. Base sa survey ng Social Weather Stations na isinagawa nitong Abril, ayon sa survey, patuloy na bumababa ang self-rated poverty ng bansa. Ay tinuturing na indikasyon ng positibong epekto ng mga programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang pagbaba ng poverty incidence ay bunga ng iba't ibang inisyatiba ng pamahalaan para mapabuti ang food availability at affordability, edukasyon at social welfare. Malaking dahilan din dito ang mga hakbang ng gobyerno para pag-aanin ng epekto ng mga suliranin sa small-scale businesses, public utilities, transportasyon at kaligtasan sa mga lansangan. Bumaba din sa record low na 8% ang mga Pilipino nagsasabi na sila ay borderline poor. Malaki ang ibinaba nito mula sa 39% na naitala noong 2021. Patuloy lang ang administrasyon sa pagtatrabaho at upang pag-aanin ang pasanin ng mga ordinaryong Pilipino. Dahil sa bagong Pilipinas, aksyon ang solusyon. Ininspeksyon ng Department of Agriculture at National Food Authority ang isang bagong kumpuning warehouse sa Roxas, Isabela na kayang mag-imbak na mahigit sa 100,000 sako ng bigas. Isa na naman bagong rehabilitated warehouse ang National Food Authority ang nagbukas sa Roxas, Isabela sa ilalim ng masagana agri-food infrastructure modernization. Mahalagang hakbang ito para palakasin ang sistema na imbakan ng palay at seguridad sa pagkain sa bansa na nakaayon sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na modernisasyon ng agricultural infrastructure, palakasin ang kakayahan ng bansa sa food buffer stocking. Mahalaga ang rehabilitation upang mapanatili ang kalidad ng bigas at mapahaba ang shelf life ng mga buffer stock. Kanina ininspeksyon ng Department of Agriculture Secretary Francisco Tula-Rel Jr. at NFA Administrator Larry Lacson ang bagong rehabilitated NFA warehouse at rice mill facility. Very happy na nag-open tayo nito. There's 134 nito na bubuksan na eh. Kaya makikinabang dito yung farmers at makakabili tayo mas maraming palay sa kanila ngayon. Kaya mag-imbak na kabuang 148,000 sacks ng bigas o 7.4 milyong kilo ang tatlong newly rehabilitated NFA warehouse sa Isabela. Bilang isa sa mga pangunahing producer ng bigas sa bansa, kabilang ang Region 2 sa mga prioridad sa 3 years NFA modernization roadmap ng DA upang pahusayan ang buffer stocking at padaliin ang logistics ang pagbili ng palay.
Nakipagpulong din ang DA at NFA sa mga magsasaka. Humiling na logistic support ang mga farmers. 70 traktang na-procure ng DA at plano nito na makabili pa ng 500 to 600 trucks sa susunod na taon. Hinaing naman ng mga magsasaka ang mababang pagbili ng traders sa palay. Sinabi ko rin sa ating mga farmers, nakakausapin namin next week yung mga traders sa rice mills, na huwag gamitin yung 20 peso na programa para baratin nila ang ating mga farmers. Ayon sa kalihim, malaki ang maitutulong na pag-aaproba sa pagbabago sa rice tarification law. Isa pa nga palang nabanggit na sa RTL na babaguhin is yung regulatory powers ng NFA may balik para nga pag sinet natin yung floor price ay pwede nating mapasunod ang mga traders at sundin nila yun para hindi malugi ang ating mga farmers. Pinangako naman ni Speaker Martin Romualdez na gagawin House Bill number 1 itong gagawin at ginawa din ni Presidente itong isang priority bill. So malaking tulong ho si Presidente Bongbong Marcos at talaga nakatutok din ho siya rito. Ikinatuwa naman ng mga magsasaka ang pakikinig ng kagawaran ng agrikultura sa kanilang mga hinaing at mungkahi. Ito po yung pinakamaganda na nagawa po ng gobyerno kasi nga yung pong pag-approach ng mga ating mga opisyal sa gobyerno sa mga magsasaka, lalo na yung mga magsasaka upang malaman po nila kung ano po yung kailangan at gusto ng mga farmers. At ganun din, malaman po nila yung mga bagong polisiya o teknolohiya na binibigay ng gobyerno sa bawat magsasaka. Maganda po yung pagdating at pagbisita po ni Secretary po dito sa atin kasi naipapabot po natin yung mga problema ng ating mga magsasaka at nalalaman din niya yung mga pwede niyang gawin o bigyan ng solusyon. Pinag-aaralan na ng DA ang pag-a-avail din ng 20 pesos kada kilong bigas para sa mga registered farmers. Samantala, tiniyak din ni Secretary Chu Laurel na mataas ang crop production ng bansa. Ito ay sa kabila ng pag-aaral na posibleng bumaba ang yield dulot ng climate change. Una nga po dyan, mga kababayan, inilunsad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. yung bagong Z-Benefit Package ng PhilHealth para sa mga post-kidney transplantation services sa kanyang pagbisita sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI sa Quezon City. Layunin ng bagong benefit package na mabigyan ng mas komprehensibong tulong ang mga pasyenteng may stage 5 chronic kidney disease, kabilang ang mga batang pasyente at ang mga sumailalim na sa kidney transplant. Ayon po sa ating Pangulo, itinaas na sa mahigit 2 million pesos ang coverage para sa kidney transplant procedure mula sa dating 600,000 pesos. Itinaas na rin ang halaga ng dialysis coverage kada session mula sa dating 4,500 pesos na ngayon ay 6,000 pesos na. Bukod po dito, pinalawig din sa 156 sessions ang dialysis support kada taon mula sa dating 144. Kasabay nito, pinayuhan ng Pangulo ang mga magulang na pakainin ng healthy foods ang mga kabataan upang makaiwas sa diabetes at kidney-related illnesses. Ipinagmalaki rin ng ating Pangulong Marcos Jr. ang pagpapalawak ng pasilidad ng NKTI, kabilang na ang konstruksyon ng bagong hemodialysis building na inaasahang matatapos bago ang katapusan ng taon. Dagdag pa po ng ating Pangulo, bahagi ito ng pagtugon ng pamahalaan sa lumalalang bilang ng kaso ng diabetes at sakit sa bato sa bansa na nananatiling isa sa mga pangunahing problema ng kalusugan ng mga Pilipino. Okay, so kung nagustuhan ninyo ating mga topics ng araw makabayan, please give a like naman po sa ating video. Malaking tulong ho yan. At kung hindi man kalabisan sa inyo, please i-share natin ating mga vlogs mga kababayan para malaman ho ng mga kababayan natin na hindi mga well-informed at walang alam mga kababayan kasi binulag sila ng mga DDS fake news peddlers. So please like and share. Okay? So kasama rin po natin, nandyan sila si Tess Tamaliwan, Ruben Basinga Salindong, Abraham Yanet, Nida Ichaka, Jeco Jerry Cabreros, isatat natin si Frank L. Esquelon from Car, Baguio City. Hi si Victor Robin, Jose Di Orsos Tabia, nandiyan rin po si Megi Bom,
Hilda Baldomino Pita, Tata Zame, Teresito Lu. Nandiyan rin po si Ninita Umale from Bustos, Bulacan. Johanna Twyler from Switzerland. Ishoutout natin si Bert Bacod Cabalsa from Singapore. Moneth Doctolero, Aguinaldo Dalo Jolie. Nandiyan rin po si Lucelia Gabriel. Hi to Gemma Sampilo Camarines, Melds Libiran, Leosito Niedo, JRN, Gorgunya Angala, Nelson Caravana, Alicia Lig, Eb Chu. Hi to Elmer Pinaranda, Feli Islava Judan, Mens Niyaka Nolpes, Ethel Enopiques, and hi to Boyet Assorted. Okay. So makababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa akin. Panginoon, gabayan mo po ako ngayon. Alam mo lahat ng nangyayari sa araw-araw kong buhay. Alam kong magpapakita ka sa akin ng solusyon. Alam kong tutulungan mo ako. Panginoon, gabayan mo ako sa araw na ito. Pakiusap, itama mo po ang lahat ng mali ko sa buhay. Ipakita mo po sa akin ang direksyon sa hinaharap. Kami ay nabubuhay at gumagawa sa labas sa ilalim ng iyong pangangalaga. Naway ingatan mo kami at bantayan ang aming mga pamilya. Pagpalain mo po sana ang aming bansa. Salamat po, Panginoon, sa paggabay mo sa araw ko. Idadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Sa laot ng unos, ikaw ay nag-iisa. Iba'y nagbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Binabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman
Ngunit bakit tila nais kang burahin at siapolakay? Sa iyong mga mata may luha ng matinding pagdurusa, ngunit sa puso mo bayan pa din ang inuuna. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalis lang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagka Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Hakilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat